bakit po si Sara? Hindi katulad nyo na ang sagot nyo, good governance, tapos wala kayong maibigay na specific tungkol sa good governance ni Leni Robredo. Kami si Inday Sara kasi una, kita-kita naman natin ang Davao City kung anong ginawa niya. Simple lang, 'di ba? Insurgency free at debt free. Binayaran niya ang utang ng Davao. So ngayon, kung kaya niyo yung tapatan, then dadagdagan ko pa. Pero hanggat hindi niyo nga yun matapatan, hindi ko maintindihan kung bakit para sa inyo hindi magaling si Sara. Diba? Pangalawa, isa si Sara sa mga naglabas at nag-expose ng korupsyon ni Martin Romualdez at ni Zaldico. Diba? Sabi niya nga, si Zaldico at si Martin Romualdez ang may hawak ng budget. So, yan, that was 2 years ago at hinog na ngayon. So, hindi ko maintindihan kung bakit nyo sinasabi na walang imik si Inday Sara, hindi niya ine-expose ang corruption and everything. Unang-una po siya, kumbaga siya ang intro nito. Pangatlo, hindi nyo ba naiisip? Kung corrupt si Inday Sara, di sana hindi siya kinakalaban ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos at ng iba pang mga corrupt na politiko. Di dapat sana ka-jamming na nila si Inday Sara kasi sabay-sabay silang nagkukurap. Kaya nila pinagkakaisahan si Inday Sara, si Duterte at iba pang mga senador, congressman, congresswoman at politiko kasi nga itong mga politiko na to ay hindi nila makurap. So, if you cannot join us, we will take you down. Ganun yun. So, tingnan nyo si Leni. Sabi ko nga, tingnan nyo si Leni. Sabi nyo, good governance ang kanyang advocacy. Tapos, transparency and accountability. O bakit talaga sa grabing corruption ngayon, hindi siya humihingi ng transparency and accountability kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez and everyone? Kaya hindi ko maintindihan kung paano kayo naniniwala na si Leni ay for good governance, for transparency and accountability. Kasi kung ganun siya, edi sana nagko-call out siya ngayon. While si Inday Sara ay 2 years ago, nagsimula nang mag-call out about them. As Vice President naman, sa totoo, kung malalagpasan nyo yung 1 million plus trees niya, guys, si Inday Sara ay masyadong pinapahirapan sa budget. 'Di ba? Ang ano nyo nga, pabida nyo kay Leni, hindi nahirapan si Leni na humingi ng budget. At hindi nyo din pwedeng sabihin na si Leni ay walang budget nung panahon niya. Ayan ang ebidensya, oh. Sa panahon ni Duterte, kahit criticize siya ng criticize, ay hindi siya pinapahirapan na makakuha ng budget. At kung mapapansin nyo, every year, pataas ng pataas ang budget ni Leni. Well, kayo, kinikriticize nyo si Sara kasi kailangan niyang pumasok sa butas ng karayom para lang mabigyan siya ng maayos-ayos na budget. And most of the time, mas mababa sa gusto niyang budget. So, kung wala siyang masyadong budget, ang pamamaraan niya na makabigay ng long-term solution sa mga Pilipino, one is 1 million plus trees. Kung may 1 million plus trees ka, para kang may isang malaking rainforest. At yang mga puno na yan ay long-term. Mapapakinabangan yan ng mga susunod na henerasyon, makakapagligtas ng buhay, makakapagligtas ng property, makakapagligtas ng hayop at ng diversity. So, maliban pa yan sa ibang mga projects niya, ha? Actually, yan palang masyado ng madami. Ngayon, lagpasan nyo muna yan. Pag nalagpasan nyo, dadagdagan ko.